ay may mesa at 4 na upuan. Pumasok ang host. Magandang araw mga kaibigan! Maligayang pagdating sa usapang totoo. Ngayong araw, tatalikayin natin ang isang bagay na laging nasa gitna ng tagumpay ng mga Pilipino, ang sipag at tiyaga. Una po nating makikilala si Mang Roberto Santos, isang magsasaka mula sa lalawigan na nagsimula sa wala at ngayon ay nagmamay-ari na ng sariling sakahan. Mang Roberto, mabuhay po kayo! Good day, Anna, and thank you for the opportunity to talk to you. At ang pangalawa nating panauhin ay si Maria Reyes, isang guro sa isang pampublikong paaralan na hindi lamang nagtuturo, kundi nag-aalaga pa sa kanyang mga estudyante na mula sa mahihirap na pamilya. Ma'am Maria, maligayang pagdating. Maraming salamat din, Ana. Masaya akong makipagbahagi ng aking kwento. Mang Roberto, simulan na natin kayo. Paano po ang simula ang inyong paghihirap bilang magsasaka? When I was young, my family owned a piece of land that my parents owned. I would wake up very early in the day, about 3 or 4 in the morning. Sometimes we don't have money to buy fertilizers and farming tools, so instead, we have to make do with natural resources. It wasn't easy, but I know I have to do hard work to support my family. Talagang napakasipag niyo po. Ma'am Maria, paano naman po naging bahagi ang sipag sa inyong trabaho bilang guro? Bilang guro ng publikang paaralan, hindi po natatapos ang trabaho sa oras ng klase. Minsan po, nagtuturo ako ng libro sa mga estudyante pagkatapos ng klase para po makatulong silang makapasa. Bumabayad din po ako ng ilan sa mga estudyante ng mga gamit ng paaralan. Alam ko pong hindi ito kayang mabibigay ng kanilang mga magulang. Kailangan pong magtiyaga dahil alam ko ang edukasyon ng susing mabuti ang kalagayan ng kinabukasan. Napakaswerte po ng mga estudyante ninyo. Ano po ang masasabi ninyo tungkol sa mga taong nagsasabing hindi sapat ang sipag para makamit ang tagumpay? To be honest, I do hear that sometimes, but for me, hard work is the foundation of success. If we don't put effort in our work, we have nothing to achieve. If we look at the people that have successful lives, they all start from the beginning. Tama po si Mang Roberto. Bukod sa sipag at kailangan din po ng tiyaga at pananampalataya, hindi po lahat ng paghihirap ay may agarang. Bunga pero kung patuloy tayong magsikap, darating din ang tagumpay. To the youth, don't be afraid to start small. Every step you take with hard work and will lead you to your dreams. God's blessings are abundant for those who work hard. Maraming salamat po, Ma'am Berto at Ma'am Maria, sa pagdalo dito sa talk show.